Yung ibang naka Ford Ranger, ayaw nilang tatanggalin yung battery ng basta-basta kasi daw magre-reset yung sasakyan. So ngayong araw magkakabit tayo ng battery dito sa Ford Ranger, pero hindi siya magre-reset. Tara guys, panoorin nyo to. Gagamitan ko siya ng isa pang battery na 12 volts. Ang size nito 5L, motorcycle battery siya. Disclaimer lang mga guys, pwede nyo po itong gayahin, pwede rin namang hindi. Pero ito yung discarding ginagawa ko ngayon. So isasaksak nyo lang dito sa OBD port. Hindi naman magkakabaligtad yan guys kasi may ipin yan. Hindi papasok kapag baligtad. Kapag umilaw na, okay na yan. So ngayon ikakabit natin yung clip dito sa positive to positive tapos negative to negative. Ito na yung magiging backup power ng memory ng ECU. Para kapag tinanggal natin yung battery ng sasakyan, may magsusupply pa rin na 12 volts doon sa ECU. So hindi magre-reset yung mga settings na ito. Siguraduhin nyo lang guys na walang nakabukas na ilaw tapos nakasarado yung mga pinto. Okay, pwede na nating alisin yung battery. Ngayon gagamit tayo dito ng 13mm na T-wrench dito sa ilalim ng battery yung lock nya. Ayan, oh. Sa mga Ford Ranger, sa mga Everest, pare-pares yan, 13mm yung nakalagay na tornilyo dyan sa ilalim, sa base holder. So yung iba guys, ang ginagawa nila, pinapa-under nila yung sasakyan, tapos tatanggalin nila yung battery. So hindi rin mare-reset yung settings nun kasi meron pa rin supply. Kaya lang, delikado kasi yon. So hindi ko na ginagawa yun guys. Merong ibang mga customer na ganun yung pinapagawa sa akin. So, depende sa customer. Pag gusto nilang naka-andar, ganun yung gagawin natin. Pero ngayon, mas safety siya, hindi siya umaandar. So, mas maganda kapag ganito. Pero marami rin gumagawa nung naka-andar yung makina ng sasakyan, tapos magpapalit sila ng battery. Kahit ako din, ginagawa ko rin yan guys. Pero ingat lang tayo kasi yung positive niya, kumbaga naka-live yan, kapag nadikit yan sa body ground, mag-i-spark po kasi yan. So yun yung delikado. Actually guys, pwede mo naman palitan to ng battery ng hindi nakaandar tapos wala ring backup power. Hindi naman masyadong maselan yung mga Ford na ganito guys eh. Mare-reset lang din talaga yung mga settings, pero babalik din naman sa dati yan kapag nagamit mo na yung sasakyan ng madalas. Ngayon ito naman guys, tatanggalin natin yung nasa pinaka battery terminal. Ang size na gagamitin natin dyan, 10mm naman na T-wrench. Dati kasi ganun na may ginagawa ako, hindi na ako nagbabackup power. So wala namang nagiging problema guys. After kasi mga ilang gamit, bumabalik din sa dati. Kumbaga nagka-calibrate naman yan. Kusa naman pong nagre-relearn ba, ganun. Eto guys, importante to. Ingatan nyo din madikit yung positive na to sa body ground. Kasi actually active pa rin yan. Dahil nga meron tayong backup power dun sa loob ng sasakyan. Kumbaga yung 12 volts na yun nakatugon pa rin dito sa positive yan. So kapag nadikit yan sa body ground, magi-spark din yan. Ito naman guys, kung mapapansin nyo, meron akong inaalis na tornilyo dyan. Ang size nyan 13mm. Dati hindi ko inaalis yan guys. So ngayon nalaman ko pwede palang alisin yan. Kasi guys, kapag hindi mo inalis yan, mahirap magtanggal kabit ng battery. Lalo na sa mga Ford Raptor. Same kasi sila ng connection na ganyan eh. Ang taas pa naman ng Ford Raptor tapos yung battery mabigat. So eto guys, maililis ko ng mabuti yung connection ng positive na to dahil nga hindi na sumasabit yung wire na yon. Yung wire nga pala na tinanggal ko na yun guys kanina, nakakonekta siya sa ignition coil. So kapag ang diskarte nyo, papaandarin nyo yung sasakyan habang magtatanggal kabit ng battery, mahihirapan kayo kasi hindi nyo po pwedeng tanggalin yung wire na papunta sa ignition coil kasi mamamatay po yung makina. Mawawalan kasi ng supply yung sa papunta sa ignition coil. So syempre mamamatay yung makina. Hindi ko alam kung ignition coil talaga yung tawag doon. Basta meron lang kasing nagsabi sa akin dati. So pa-comment naman ako guys kung mali ako para ma-correct natin. Tapos ang ginawa ko pang diskarte dito dahil nga naka-live yung positive wire na yan, binalik ko na kagad yung plastic cup na red na yan, no? Para kahit na madikit sa metal part, hindi magi-spark syempre kasi naka-cover siya. So guys, eto na po yung kinabit ko na battery, Amaron Pro DIN 80. Mas malaki na to kumpara sa inalis nating battery kanina. Kumbaga nag-upgrade na si sir. So guys, eto nga pala yung iniiwasan ko kanina na metal parts.
Kapag nadikit kasi dyan yung positive, magi-spark po yan. Yung mga nababanggit ko na yan guys, based yan sa aking personal experience dito sa pagbabateryahan ko. Siya nga pala sa Ford Everest, ganito din yung style ng connection nila. Halos parehas lang dito sa Ranger. So yun nga, share ko lang sa inyo guys. Dati kasi may customer ako na naka Ford Everest. Ngayon ang sabi niya sa akin, paandar rin daw po yung sasakyan habang magpapalit kami ng battery. So first time kong maka-encounter nun kasi usually kapag nagkakabit ako ng battery, nakapatay yung makina. So ayun nga, si sir gusto nakaandar yung makina habang magtatanggal kabit kami ng battery. Ngayon ginawa namin, nakaandar yung makina. So mahirap bunutin yung battery kasi nga dun sa mga wire na yan. Eto nga yung kinakabit ko na yan sa ignition coil na yan. Nung tinanggal namin yan guys, biglang namatay yung makina. So nawala ng supply dun sa ignition coil. So naibalik naman namin kaagad. Tapos pinaandar ni sir. Okay naman, di naman nag-reset yung settings ng sasakyan niya. Tapos nun, ganun pa rin yung sistema. Tatanggalin namin battery habang nakaandar. Mahirap nga guys bunutin kasi nga yung wire masyadong masikip. Kaya obligado talaga tatanggalin sana yung nasa ignition coil na yon. So ang nangyari guys, naidikit namin dito sa metal part yung kaninang tinuturo ko. Nag-spark ng konti, pero okay pa rin, buo pa rin sa sasakyan ni sir. So ngayon guys, na-convince ko na si sir na i-off na lang namin yung makina para safety. Ngayon nung nagtanggal kabit kami ng battery, maayos na nun, wala nang masyadong problema. Nung pagkatapos naman namin install yung battery, hindi naman nag-reset yung sasakyan niya. Kung sakali man mag-reset yung clock nun, yung oras o yung iba pang settings ng sasakyan, gamitin nyo lang ng gamitin yung sasakyan, babalik din po yan sa dati. Kaya ako lang naman sa inyo na i-share yung Ford Everest. Doon kasi ako nagkaroon ng experience guys na ganyan. So halos parehas lang naman sila ng connection na itong Ford Ranger. Tsaka parehas naman silang Ford. So inisip ko baka same logic lang din naman yan. So tuloy ang kwento dito sa Ford Everest. Nung time na nasira na yung battery niya, sa akin ulit siya bumili ng battery. Ngayon nung kinabit namin yung battery, naka-off engine lang din yon, tanggal kabit lang guys. So ngayon nung pinaandar ni sir, after 5 minutes, sinenyasan niya ako na okay na daw. Parang iniintay niyang bumalik yung settings nung sa power window. Siguro ayaw gumana, ayaw mag-automatic babataas. Kasi di ba automatic yun, isang pindot lang dapat yun. So ngayon pinaandar nga lang niya, after 5 minutes, umokay na ulit. So sabi niya okay na daw. Meron din ako guys nakabitan na Ford Raptor na tanggal kabit lang din, walang backup power. So umandar naman yung Ford Raptor, 2019 model pa nga yun eh. Pero sabi ng mga iba sa comment section, meron daw talaga mga sasakyan na maselan na kapag tinanggal mo yung battery, hindi siya mag-i-start. Yun siguro yung mga sport car. So ayan guys, okay na ikabit ko na pati yung lock, maayos na, mahigpit na. Ngayon tatanggalin na natin yung backup power sa loob. So ayan guys, tatanggalin ko na. Siya nga pala guys, kapag yung sasakyan nyo ayaw lumamig, halimbawa puro hangin lang, naka-off lang po yung AC noon, pindutin nyo lang. Hehe. Syempre yung iba naman di alam yon. So ayan guys, papaandarin na natin yung sasakyan para malaman natin kung tama ba, battery by problema o may ibang problema o baka naman nag-reset. Pero kanina chinek ko yung battery, sira na talaga mga paps. Okay na po, i-check yung... So ganito lang ginagawa akong pan-check ng alternator guys, yung voltmeter. Ayan, nagpo 14 volts. So good naman yan, okay naman, nagcha-charge siya. Yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Sana'y mag-subscribe ka na para nang sa ganun makasama kita sa mga susunod ko pang pagtanggal kabit ng battery. So yun lang guys, thank you po, bye bye.